Amen. Praise the Lord. Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42, read, begin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Let us go to the Lord in prayer. Tayo pumiki, tayo mo po tayo mag-pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa inyong salita, sa mga testimony, sa mga memory verse. Heavenly Father, help us, help me as we study Thy Word. Sweet Holy Spirit, guide us. Forgive our sins, cleanse our heart. Thank you for the spiritual blessings. Bless everyone dito sa on-site, maging sa online. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning ulit sa inyo. Ngayon ay July 20, 2025. So sabi dito ng Bible, pakinggan niyo mabuti sa Acts 2:42, and they continued, sila nagpatuloy, steadfastly na maging matibay o matatag in apostles, doctrine or teaching at sa fellowship, and in breaking of bread and in prayer. So, ang title ngayon, araw na to, The Purpose of the Church. The Purpose of the Church. Ang purpose, ito ay layunin. Adhikain, ito ay tangka, pakay, panukala. Ito ay objective, aim, target, na ma-achieve, attempt, intention, intent, mission. Okay? So, yan ang purpose. At ang meaning naman ng church ay, sa Greek ay, ito ay ecclesia. Called out assembly. Church is people. Amen? Ang church ay tayo, mga tao, not a building. At ang church is an organized congregation. So, yung church ay organized congregation. Is not a crowd or not a crowd. It's organism. So organism ito. Ito ay buhay. Organize, kumbaga, meeting in a particular place. So tayo nag-meeting sa particular place dito sa Poblasyon Kalibo. Place in covenant with God. So meron tayong covenant. Ibig sabihin, mayroong agreement with God. We have a solemn agreement with God. With each other to carry out the spirit and letter of Christ's commission. Makita natin yan sa Matthew 28 verse 18 to 20. Maging sa Mark 16:15, John 20:21, Luke 24:47, Acts 1:8. Okay? So yun yung tatawag na Great Commission. Church is people. Na mga people ito, mga sinners, makasalanan. Sinners, you and me. Mga makasalanan na kung saan ay saved by grace. Called out, called out from the world to the Lord. Okay, so yan ang definition ng church. Okay? Church is people na mga makasalanan. So, lahat tayo ay makasalanan, pero by God's grace, niligtas tayo ni Lord Jesus Christ. Okay? Si Lord Jesus ang ating Savior. At tayo nagtitipon sa isang lugar na meron tayong covenant with God. Agreement, ibig sabihin covenant ay merong agreement tayo sa Panginoon with the people of God, with each other covenant. No? To carry out the letter and spirit of Christ's commission. Yeah. So yan ang church, to evangelize the world. Okay? So yan ang church. Ha? So, siyempre, blessing mo ni Lord kung makaroon tayo ng mga tinatawag na church building. No? Sa blessing additional lang yun. Pero pag-pray rin natin, no? Doon kay Pastor Julius Tanoy, no? Graduate pa niya. Yata siya sa Bible Baptist Cebu. Mga kabak siya ni Pastor Ribaton. Tapos nagbuhos ka na Pastor Gio Canoy. Ko itong week lang nasunog ang church building na Bible Baptist Church sa Palawan. Ninong namin sa kasal yung tatay niya ni Pastor Gio Canoy. Nasunog.
ay yung building, maganda yung building yun eh. Tagal na yun eh, na Amerikano pa nag-start. So, mabuti yung mga bata ay pauwi na, wala nang klase. So, nangyari yun siguro 4 o'clock o 5 o'clock, mga ganyan. Sunod talaga yung church building, makita nyo na yun sa mga Facebook. So, tapos may isa man doon na may nag-chat man sa grupo ng mga Facebook ko. Doon sa Luzon, may church building na doon na sunog. No? Minsan kasi yung sa mga building, lalo kung luma na, mixed material minsan mga tabla, no? Pag luma na minsan sa mga faulty electrical wiring, no? So yun. So, kaya ang church ay, mabuti walang namang namatay ng faulty, no? So, bonus lang yun kung may church building. So, tanda na yung church is people. Sipag pa rin natin yung dalawang lugar na yun, no? Sa Luzon at sa Palawan. Yan. So, importante ay buhay pa tayo. So, kaya ganun, no? The purpose of the church. Number 1, they continue steadfastly in the apostles' doctrine. So, makita natin pa rin yan sa Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ibig sabihin, continue, consistent sila na tuloy-tuloy lang. Tuloy lang kahit mabagal, importante ay nagpatuloy. Kasi noong unang pan, wala naman kasi ba mga so-called Christian churches. Unlike ngayon eh, dami na kasi ngayon mga so-called Christian churches. Hindi ko na nakalimutan ko yung bilang kung may 7,000 na klaseng Christian group, denomination. Kaya, noon kasi wala kasi noon grupo ng dalawa lang yung Judaism, yung sa mga Parisiyo ba, sa Dusilyo, sa templo, at saka paganism, yun yung mga paniniwala ng mga taga-Roma, Italy, yung emperor, one of their gods, at saka mga maninuno ba. And then, pumasok na yung grupo ni Lord Jesus. Ito yung Christian group tinatawag. Kaya, yun lang, pero ngayon dami ng grupo, maliban dun sa may cults pa na Christian rin daw sila, pero hindi naman niwala na si Lord Jesus ay Diyos, hindi maliban si Jesus na Diyos, at si Jesus ay marami bang contrary sa Bible sa paniwala natin na si Jesus Christ ay Diyos. So, ganun, no? Kaya, pero ito, consistent sila, continue lang. Kahit mabagal lang, tayo, pero nung sila mabilis ang paglago, siyempre wala bang kompetensya. Kayo, mayroon natin mga lesson learned sa anay, no? Yung anay, sisirain ang buong libro, o notebook, o mga manipis lang ng mga booklet, sisirain talaga niya. Kahit buong bahay, unti-unti lang. Basta sila kasi continue. Hindi nga niyata siya natutulog ang mga anay, no? Yan, labi ng principle tayo yan na makukuha. Steadfastly, matibay, matatag. Sa apostles' doctrine, no? Ibig sabihin, apostles' teaching. At alam ba na, ang teaching rin ng mga apostoles, nila Peter, James, John, Bartholomew, Matthew, Andrew, ay teaching rin yan ni Lord Jesus. Kasi sinabing apostles' doctrine means apostles' teaching. Kung ano ang tinuturo ng mga apostles, yan rin ang tinuturo ni Lord Jesus Christ. Siyempre, sa apostles' teaching galing din kay Lord Jesus. Katulad ng pagka-Diyos ni Kristo. Mabasa niyo sa John 1:1, Hebrews 1:8, Titus 2:13, Exodus 3:14, Isaiah 9:6, Revelation 1:8. At siyempre yung doctrine, yung teaching na immersion baptism, yung nilulubog sa Matthew 3:15 to 17, katulad ni Lord Jesus, nilubog, hindi no infant baptism sa Bible. At yung binabalyo natin yung souls. Kasi si Lord Jesus sa Luke 19:10, for the Son of Man is come. Kaparito si Lord Jesus to seek and to save that which was lost, kung sino napapahama. At siyempre yung about Christian living. About Christian living na
ang Christian, ito dapat ang gagawin sa James 1:27 bilang mga Christian. James chapter 1 verse 27. James 1:27. James chapter 1 verse 27. Yan. Pakinggan nyo, sabi dito, the pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless. Sama niyan si sa Forksay, sinang Mili, sinang Haiti, and widows. Fatherless, walang tatay. O widows. Haiti ng Mili. Widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Ibig sabihin ay, na naingatan niya sarili niya nga wala siyang dagta o spot o dumi sa sanlibutan. Yun ay, ibig sabihin yung world system na, halimbawa, kung yung iba nagpatato, ay huwag ka magpatato. Pero kung may tato na, katulad ng Pacquiao ay, may tato na siya bago siya na-save, ay okay lang yan eh. Mamaya, boxing siya ni Barrios. Mamaya, launa pa yun. Kaya, siyempre, kung manalo siya, di masaya naman ang mga Pilipino. Mababa yung minsan zero crime rate o konti lang yung crime dito sa Philippines kasi nanonood sila. Yan. Kaya, unspotted, ibig sabihin kung yung iba yung nag-drugs, tayo ang hindi drugs. Yung iba yung nag-gambling, tayo hindi gambling. Ganon. Kaya ang online gambling, sabi nga niya ng isang senador, si Loren Regarda, gagawa siya ng batas sa online gambling na pagbawal. Pati rin yung pastor na congressman, si Pastor Bini Abante, nagawa rin siya ng batas na pagbawal na yung online gambling. Nakaka-addict kasi yan. At basta gambling, palagi kanyang talo, basta sugal palagi yung talo, casino, ano bang gambling, luto, waiting, ano pa, basta sabong, basta gambling, majority niyan ay talagang talo palagi yung gataya. Okay? Kasi nastudihan na yan. At waiting na, bago mo tayaan yung lahat ng kombinasyon ng number para manalo ka, at i-compare yung premyo at saka yung pinaya mo, talo ka man yapon. Kaya, ibang siya naman, kung magtaya ka ng mula ng bata ka pa, teenager, tapos umabot ka na ng mga 60 years old, kung kwitahin mo siguro weekly o monthly yung taya mo, milyonaryo na. Na savings mo. Kaya, yan gambling at spotted control rin tayo. Di tayo mag-join dyan ng mga gambling. Any illegal activities, kahit sa mga alak. Yan, di tayo unspotted from the world. Yan ang sabi sa James chapter 1 verse 27. Of course, sa teaching about hell, nasabi sa Revelation 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Pag sino pangalan ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay tatapon sa nagadagatang apoy. Kaya dapat ang mga pangalan natin ay nakasulat sa book of life. Kaya sa assurance doon nakasulat sa Luke chapter 10:20, notwithstanding, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Sabi ng Panginoong Isus sa kanyang mga apostolis, magala kayo dahil ang inyong mga pangalan nakasulat na sa Book of Life. Yan ang maganda, di ba? Gusto niyo ba? Gusto niyo masulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay sa langit? Yan. You need Jesus Christ sa iyong puso, sa iyong buhay bilang Lord and Savior. Sino na nung anniversary, first mission anniversary noon, sino nagtanggap kay Jesus Christ noon? Meron dito nag-alsa ng kamay. Sino yan? Sino nag-alsa ng kamay? Sino? Ikaw, nag-alsa ka na noon? Nag-alsa ka na noon? Nagbatong ka kay Jesus? Nang yung Savior? Ha?
Sino pa? O dapat i-reviewin lang ulit na para salvation. Okay? Yan. And then number 2, they fellowship. So nagka-fellowship sila. So, pillow means sa kapwa. Ship, barko. Oh, sa isang barko, isang grupo. Encouraging each other, forgiving one another, nagkapatawaran sa bawat isa, helping one another. Kaya, a place of fellowship tayo ngayon. No? Be kind to one another. Maging mabait sa bawat isa, tender-hearted. Yan. Kaya tinturan ko palagi si JJ, maging mabait sa ating mga bisita. Si Hana, mabait yan. Yan. Be kind, one to another, tender-hearted, forgiving each other. Nakasulat yan sa Ephesians 4:32. Number 3, the breaking of bread. Yan ang purpose ng church. Ano yung purpose ng church? They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Number 2, they fellowship. Nagpipellowship tayo ngayong Sunday. And then they breaking of bread. Ibig sabihin ito ay Lord's Supper. So pag-organize na ang church mission, ang purpose niyan yung Lord's Supper. Dalawa naman ordinansa ng simbahan, yung Lord's Supper tsaka water baptism. So pag organize na tayo, by God's grace, no, in the future, tayo na ay pwedeng mag-Lord's Supper. Ibig sabihin na, sa Book of Corinthians yan, yung inaalala yung kay Lord Jesus na pagkamatay, pagkalimutan ng pagkabuhay, hanggang sa kanyang pagbalik. So, remembering the Lord's Supper, suffering na. Kaya may Lord's Supper, yan. Pero ang ating breaking of bread ay hindi yung sa tinapay na wala ng libadura at saka juice, yung grapes. Kundi ating matay, breaking of bread tayo, may bread man tayo dyan na binili sa James Big Shop. Yung sa ngayon, luto ngayon ng langkuka. Ano nga sa Tagalog ang langkuka? Pinataan? Bilo-bilo. Ha? Bilo-bilo. Ayan, langkuka sa kanon. Isang kanin, ulam yan. The breaking of bread man tayo, ibig sabihin ka. Part of fellowship yan natin dito. Kaya, salamat tayo sa Panginoon. Ito rin ay fellowship of the brethren. Number 4, they pray. So yun ang purpose ng Lord, they pray. Although wala naman tayo gatipon dito ay malayo pa kayo mag-pray. Wala pa tayo ng church building. Ganyan. Tugid ka po sa punta sa isang lugar. Yung sabitan ni Baptist Church sa Makati, gina-forward sa lang sa inyo. Kaya nga, prayer meeting natin, pag mayroon man tayo in the future, gatipon gate, ay Thursday, para pag Wednesday, ito kita sa sabitan ni Makati, kapanood ako doon ng kanilang live ni Pastor Nabli. Kaya ginapasa ko yun sa group chat natin. No? Kaya, they pray. So, tayo ka pray. At pinag-pray ko rin kayo lahat, siyempre, pinag-pray. So, ako ipag-pray nyo rin. Pinag-pray nyo rin yung missionary pastor nyo. Amen? Pag-pray nyo rin para, sabi nyo kay JJ Amago, no? Na ginapray na-pray nyo pala ko. At yung mga senior citizen, may Massimo Talia noon, mga sino pa. Basta mga senior citizen ay ginapray pala si Mami Ling Gibara, ginapray pala nila ako. Kailan na-promote na sila, hangin na sila. Na-pray, so salamat mga nag-pray pala sila. So mag-pray man din nyo, no? Araw-araw ka-pray din nyo. So yan, importante. So ang church, they pray. Kaya sa Acts chapter 1, verse 14 to 15, nag-pray sila dito. Acts chapter 1, verse 14 and 15. Sabi po dito, this all continued with one accord, or one in agreement in prayer, and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. And in those days, may kapatid pa si Lord Jesus with his brethren. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120 sila that time, prayer. Doon lang sila sa bahay man. Tapos maybe yung bahay nila noon ay malaki. House church din sila. Nag-pray sila. Maging sa Acts 4:31, they pray.
Acts chapter 4, verse 31. Acts chapter 4, verse 31. Ganito. And when they had prayed, the place was shaken. Ano pray sila? Yung lugar ay shaken na karoon ng lindol where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. So, yan ang about sa prayer. Ito kay Apostle Paul. Kasama niya dito. Kung sino to? Si Peter pala. Si Peter, sorry. Nag-pray sila. Ayan. The place were shaken. At alam niyo ba, nung nag-pray doon ang church, ang people of God, doon kay Pedro sa bilangguan sa Acts 12:5. O, tinan nyo yung prayer. Sabi na, Acts 12 verse 5. Acts 12:5, Peter therefore was kept in prison. Binilanggo si Peter. But prayer, yung panalangin was made without ceasing, ay walang pati, tuloy-tuloy. Ang prayer of the church unto God para sa Diyos for him, for Peter. So yun. So, pray na grupo, pwede rin mag-pray nga individual. Ikaw sa bahay mo, mag-pray ka lang. Pray kayo, kayong mga bata, school lang tayo mamayad. Kung mag-aral kayo mabuti, huwag kayong mag-nubyo-nubyo. Nubyo lang kayo kung graduate mo mag-school. Kasi pag nubyo kayo, magbuntis kayo, wala na pag-asa. May pag-asa pero limitado na, mahirap na. Kita mo, dito sa Borokwan sila Serna, iniisip ko nga, paano sila naging Lieutenant Colonel, no? Si Lieutenant Colonel Gil Cesar Villanoche, dito lang, kapitbahay namin, no? Dito lang, tabi lang. Tapos si Lieutenant Colonel Ricky Buntugo, yung brother ko, kuya namin, o dito rin nakatira. Naisip ko, paano sila naging Lieutenant Colonel ngayon? Eh dati naman nag-aral lang sila. Sa Northwestern Visayas, nag-aral lang sila. Pag-aral lang, graduate, nag-board exam, nakapasa, may God's grace, tapos may training, nakapasok na sila sa police. Mababa ang rangko, unang rangko nila, police officer 1, PO1, o patrolman. Siyempre, every 2 years yan, o 3 years, next rank higher. And then, after another year, o 2 years, 3 years, PO2, PO3, tapos PO1, tapos nagkuha sila ng exam na lateral. So, nag-tiniti na sila. Tapos tiniti, another year naman, schooling sila, so nag-kapitan, then major, lieutenant colonel. Tapos nag-chief of police sila sa Kalibo. Si lieutenant colonel Gil Cesar Villanoche, kay Mayor Emerson at Chico, no? Tapos kay Mayor Jory Sopro naman, si Kuya Ricky naman, naging chief of police dito sa Kalibo. So, ibig sabihin, paano sila naging chief of police, naging lieutenant colonel, yun paano nag-aral sila? Gets nyo? So, kung hindi sila nakapag-aral, siyempre hindi sila makapag-board exam. Kaya kayo, mga bata, aral kayo, makinig. Aral kayo maging teacher. Okay? Tapos pwede kayo magtrabaho dito sa Pilipinas o sa Thailand. English teacher o sa Vietnam. Maganda. Mag-aral kayo mabuti, ha? Huwag kayong gumaya na sa mga ate nyo. Kaya ang mga ate nyo, nagkalasawa na, may mga anak na. Dito nga, yung kapatid mo, si John Ray. Hey, John Ray, si John. Kapag siya, alaga siya ng kanyang pamangkin. Kasi ang ating niya ng anak, teenager pa lang, no? Ay, sabi ko, natanong ba, gutom yan, gaya, sabi niya, Pastor, hindi ako makakuan. Hindi ako makatimpla ng gatas kaya walang kahawak. Sabi, hawak ko yung sanggol. Nawakan ko. Tapos, yan, nakatimpla siya. Tapos, so, walang tubig. Ay, dito, may tubig dito. O, gano'n. So, nakatimpla. Gano'n. So, ang hirap, no? Ang hirap na bata pa, ay, nag-asawa. So, aral lang muna. Tapos, makagraduate, makatrabaho, pwede na kayo asawa dahil. Ha? Ganun. Para hindi mahirapan yung sarili nyo. Pati ang parents nyo, mahirapan. Back subject na sila niyan. Okay? So, ganyan. Okay? So, ganun, no? Ganun pala ang nangyari. So, they pray. Ito naman sa kay
ang church ay nag-pray kay Peter na nabilanggo at nakalaya si Apostle Peter. So they pray. Tayo naman nag-pray tayo. No? Nag-pray tayo na si Pastor Yuli ay payagan niya na ma-recommission ako sa Bithany Makati. So ang church prayer, pray man tayo na sana mapayag si Pastor Nabli matanggap tayo. So tanggap na yung church prayer. Tapos mag-missionary dito sa Kalibong. So ang church prayer. Dati, buhay pa si nanay, no? Nag-pray man tayo mga motor, brand new. So, nung namatay si nanay, saka lang nakabili ng motor, imagine ano. Oh, siyempre yung pera kasi palagi sa hospital, bayan. 10 times ba naman ang hospital, tapos yung bill din sa na may 25,000, may 17,000, 14,000, may 49,000 minsan. Kaya, di ka talaga makakaipon yan. Pero sige lang, by God's grace ay napoprovide naman. Nagkapagtaka nga eh. Kung saan ako kumuha ng pera, wala naman sweldo, pero God provides talaga. So, yun, napromote na siya ng Panginoon. Saka lang nakabili ng motor. At may nagbigay man siyempre pambili. Yan, yung Kuya Julius. Then, nag-pray tayo magka-sidecar o magka-sidecar na yun. So, marami tayong mga prayer na sinagot ng Panginoon. Mag-pray. Mag-pray na ano mga pangailangan. Mag-pray nga, Lord, na huwag na magbaha. No, kailan ba yung may baha, no? Webes, no? Webes, Biyernes, pati kahapon baha kasi sa tulay. Ay, pray lang nga, yung isip mo sa nanay Heidi man. Pray nga, huwag lang magbaha, Lord. Kaya pag nagbaha, nung dating, walang bagyo na, no? Low pressure lang. Hanggang dito yung baha. Ay, may tarpaulin mo pa ng likit. Ay, huwag ka man yung baba, tarpaulin, no? Nakyat ko. Yan. Mga gamit, akyat, pati sound system. So, ganun. So, mabuti din ang baha. Pero doon sa Cebu, sa San Pedro Laguna, may portion mga ba, may mga landslide pa ano. So, yung pag-pray. Minsan kasi, nangyari kasi yung mga tao dahil sa mga illegal loggers. Marami na mga puno kasi yung pinagpuputol nila. Nandun nga sa Texas, 28 ka bata niya ka, namatay, no? 28 ba yun? Basta more than 20, nagkaroon ng camp doon. Tapos, bigla na lang lakas na ulan. Tapos ay may nagka-camp doon ng mga Amerikano, mga bata. Camping sila. Tumaragasal yung tubig. Tapos nagkalamatay na sila. So, mga